Oh, ito yung manifestation ng Office of Solicitor General. Okay. Ngayon, ang sabi, itong nakakaloka. Kasi nga, pinag-respond itong gobyerno. ang OSG po, Office of the Solicitor General, abogado po ito ng gobyerno. Tapos, sabi nila dito, sa paragraph 4, in steadfast adherence to this sovereign decision, the OSG has consistently maintained, both in its submissions before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippine government has no obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the OSG's firm position that the ICC is barred from executing jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from participating herein. Can you imagine? Sa tanda kong ito, 40s na ako, ngayon lang ako nakakita ng Office of the Solicitor General na nag-refuse ipagtanggol ang administrasyon. Correct me if I'm wrong, pero ito lang ang kauna-unahang naalala ko. My memory might be failing me. Pero sa mga mas matanda sa akin dito, nakakita na ba kayo ng Office of the Solicitor General na nag-excuse na huwag ipagtanggol yung mga government officials, lalo ng administration? OSG mismo nagsabi, hindi ba, na wala nang obligasyon ng gobyerno, hindi kasama. So nanindigan si Maynard Guevara at ang OSG. At ayon sa aking, ayon sa kaparangan, ang tawag na daw sa loob ng institusyon na ito sa mga namumuno ng ating bansa ay bangag. Ang tawag na raw nila doon sa mga namumuno ay bangagers. Okay? So yung OSG, dinedma, hindi namin kayo pagtatanggol dahil ito ang official position. So, nagkakawatak-watak na kayo. Well, pwede nyong i-fire si Maynard Guevara, pero nagsabi lang naman ng totoo si Maynard Guevara, ang OSG. Ayan, lahat sila ang dami nila nag-signature. In fairness, naku, ang tatapang ng mga to ni Maynard Guevara, Marisa de la Cruz Galandines, Maria Cielo Rondain, Mirna Agno Canuto, Hermes Ocampo, George O. Ortha, Joel Villaseran, Jennifer Siron, Giselle Hernandez, Justine Ryan Morilla, Sang Mi Lee. Ang tatapang ninyo, friends, pero believe kami sa inyo. Talagang nanindigan ang OSG. So, kung mawalan kayo ng trabaho, hero na kayo sa mga Pilipino. Maynard, hero na natin to. Si Maynard Guevara, Marisa de la Cruz Galandines, Maria Cielo Rondain, Mirna N. Agno Canuto, Hermes Ocampo, George O. Ortha II, Joel N. Villaseran, Jennifer Siron, Giselle P. Hernandez, Justine Ryan Morilla, at Sang Mi A. Lee. Kayo ay hero na sa amin. Kasi naloka nga. Naloka nga si si Salvador Panelo nung binasa niya yan. Hindi niya kalain na gagawin ng OSG yan, na hindi namin pagtatanggol yung mga akusado dyan. So for the first time, ngayon lang ako nakita ng OSG, hindi na ipagtatanggol yung mga akusado dun nasa gobyerno.
So, yun ang sabi ni Attorney Panelo. So, sabi ni Attorney Panelo, as regards the manifestation and motion filed by the OSG, filed in the Supreme Court, recusing itself, the Office of the Solicitor General recuses itself. Ibig sabihin, ayaw niya, hindi siya i-represent ang mga responsable dahil ito ang kanilang firm position na walang jurisdiction ang ICC. Therefore, hindi mapagtatanggol ng OSG yung mga nagpahuli kay PRRD. So, ibig sabihin, read between the lines, ang parang gustong palabas ng OSG ay ang arrest, detention at kidnapping ni PRRD ay walang visa. Ito ay illegal at unconstitutional. Mahirap ipagtanggol ang mali. Parang gano'n ang gustong sabihin ng OSG. Hindi ba? Well, pwede naman mga kakamping. Kakamping, kayo na lang magtanggol.